Bumili o mag-rent ng bahay? Ano nga ba ang pros and cons ng mga to? Hi, I'm Lena Goba, na 18 years na nangupahan at 13 years na nagmamay-ari ng mga real estate property. Ito muna ang kwento. 18 years akong nangupahan, 5 years sa Manila at 13 years naman sa Dubai. Problema sa nangungupahan, maingay yung neighborhood. Hindi ako makatulog ng maayos. Hindi ka naman pwedeng manita lagi kasi mapapaaway ka. Kaya ako na lang nag-adjust. Lagi ako naglalagay ng earbuds sa tenga ko para wala ako naririnig. Nagmamay-ari naman ako ng property dito sa Pilipinas for 13 years na. Every year, umuwi ako dito sa Pinas para bisitahin yung mga property ko. Dito lang talaga ako sa Pinas nakakatulog ng maayos at komportable. Ito na nga pala yung mga property ko. Land transient house na siya ngayon, pinapaupahan ko na. Yung per night ang rent. Ano nga bang maganda? Mag-rent or mag-own ng mga property? Pros and cons ng mga to. Owning a property. Pros. Ikaw ang masusunod sa design ng bahay. Mapa-exterior man or interior. Privacy. Makakakilos ka ng maayos pag may sarili kang bahay. Walang pwedeng manita sa'yo na bawal ganyan, bawal ganito. Your house is your rules. Tumataas din ang value ng bahay every year. Cons, kailangan mong gumastos ng milyon para magkaroon ng sariling bahay. At sobrang mahal din ang maintenance nito. Hindi rin madaling ibenta pag ayaw mo ng tirhan ng property. Rental, eto naman ang pros. Hindi mo kailangan ng malaking pera para may matirhan. Kung ayaw mo na sa tinitirhan mo, pwede ka na rin umalis agad. Cons, kung ano ang itsura ng bahay, mapa-interior or exterior, hindi mo pwedeng pakialaman. Ikaw ang mag-a-adjust sa ingay ng mga housemate mo. Adjust ka rin sa paggamit ng common area like toilet and bath at pati na rin kitchen. Pinaniniwalaan ko na mainam pa rin ang may sariling bahay. Kaya pangarapin mong magkaroon nito, gawin mo ang lahat para magkaroon ka ng sarili mong real estate property. Dapat lagi mong gagalingan, sipagan, at magpakatalino ka. See you on my next vlog.